Psalm chapter 42. Psalm 42, buong sampo ang ating pagbubulayan, and it is from verse 1 up to verse 11. So makikita po ninyo kung bakit ito related dahil nabanggit po ni Sister Rufa kanina ang word na depression. Psalm 42 verse 1 up to verse 11. Yan, ito po ang sabi ng Biblia. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God, when I shall come and appear before God. My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? When I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with the multitude that kept holy day. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquiet within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, for of the Hermonites from the hill of Mizar, that calleth unto deep of the noise of thy waterspouts. All thy waves and thy billows are gone over me. Yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayers unto God of my life. I will say unto God my rock, why thou hast forgotten me? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? As with a word in my bones, with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, Where is thy God? Verse 11, Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquiet within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating pong pag-aaral ngayong hapong ito ay pinamagatan ko pong Psalm 42, holding on in the midst of depression. Tayo man na po'y manalangin. Our Lord, Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful afternoon. Salamat po na bagaman po ay umulan malakas. Salamat po dahil sa oras na ito ay tumila na at maayos pong nakarating ang mga kapatid. At salamat po na sila po inyong iningatan at nawa Panginoon. Ngayon nga po na kami nandito na at mag-aaral po muli na yung mga salita. Tulungan po kami. Samahan ng iyong banal na Espiritu. Namin pong maunawaan, maintindihan, amin talaga pong may sa puso ang iyong sasabihin sa amin ngayong hapong ito. At tuloy na may apply po naman ito sa aming buhay. Tulungan po kami ng iyong Holy Spirit at siya rin po ang maghipo namin puso na gawin nga po ang iyo pong mga kalooban. Wala pong mataas, kundi kayo lamang. Dito po isang dalangin namin. In Jesus' name, Amen and Amen. So yan po, Psalm 42. Kung inyong makikitang mabuti at inyong nanamnamin ang mga pananalita, isang malungkot na Psalm po ito. Mas malungkot na po ito sa Psalm 13 na pinag-aralan natin, yung kay David po na, How long, O Lord? How long na itatago mo yung mukha sa akin? Mas malungkot po ito. As I said nga po last week, mga kapatid, ay babalik tayo sa ating series ngayon, buwan, Resting in the Psalm. Okay? At dito nga po, hindi lang natin basta binubulay ang talata, kundi humahanap tayo ng kapahingahan. Kaya nga po, Resting in the Psalm, ang ating ika nga po yung series. Ngayon, mga kapatid, napaka-diverse po ng aklat na ito. Maraming points of view, maraming mga emotions, different writers, different situations. Pero ngayon po ay napaka-unique po ng Psalm na ito kasi mapapansin natin, napansin nyo sa Psalm na ito? Malungkot, sa dulo, walang redemption at walang recovery. Tama? Typically, pagka sa dulo, parang pupurihin kita magpakailanman. Lagi yun ang dulo ng mga Psalm, parang laging may magandang ending. Dito, sa verse 11, ang pinakahuli niyang sinabi ay kanyang
kinakausap ang kanyang sarili, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Yan. So, natapos yung psalm na he is talking to himself. And you might ask, Pastor, kala ko ba resting in the psalm? Parang yung psalmist sa dulo, walang kapahingahan. Okay? Mga kapatid, this is the reason why our title is Holding On. Ano? Gaya na kung paano ko sinimulan ang series natin with Psalm 13, kung saan si David na nasulat ng Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang nagsulat ng Psalm 1, hindi pala ng Psalm 1, nagsulat ng marami pang mga Psalms sa Bible, Psalm 8, na talagang nagpupuri sa Diyos, Psalm 24, nag-glorify sa Diyos ng langit, ay siya rin po ang sumulat din ng Psalm 13 kung saan siya po ay depressed. Okay? Nasa gitna ng kapighatian. Tigi pa sa idea, mga kapatid, hindi laging okay o ayos ang lahat kahit pa tayo ay mga anak ng Diyos. Psalm deals with the reality of life. Yun nga po maganda sa Psalms. Okay? It deals with the reality of life. Hindi porket nakapag-pray ka or umattend ka ng prayer meeting o naka-attend ka sa church, parang magically, magiging okay ang lahat. Tama? So, sa katotohanan, minsan parang hindi effective yung prayer, o kaya naman ay kahit makapag-church ka, parang mabigat pa rin ang iyong damdamin. Okay? Ang expectation natin ay maging maayos. But it doesn't always happen. And what will you do if ganun nga po ang mangyari? Parang hindi gumagana ang panalangin ko. Hindi gumagana ang pag-attend ko, hindi gumagana ang fellowship. Ako ay mabigat pa rin ang nararamdaman. How can you still continue if the things na tingin mo ay solusyon ay hindi nga nagiging effective? And I hope this lesson will help us today, lalo na't ang panahon ay mukhang gloomy din. Okay? Background. Ang heading po natin ng ating psalm is to the chief musician, Maskil for the sons of Korah. So ang writer po natin ngayon ay bago, mga Korahites. Korahites o Korahites ang basa. Sila po ay mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 20. Ayan po, yan po ang ating heading. Ang ating pong ang reference po ng mga sons of Korah ay nasa 2 Chronicles chapter 20 verse 19. And the Levites and the children of the Kohathites and the children of Kohites stood up and praised the Lord, God of Israel, with a loud voice on high. So makikita po natin yan, sila po ay mga singers, musician, ang kanila pong service sa templo. At pag sinabi naman pong maskil, kung ano pong ibig sabihin ng maskil, it denotes a song of enforcing some lesson of wisdom or piety. So ito pong, ito ay may purpose, yung maskil na ito, parang it denotes na kung sino man po ang mga sons of Korah na sumulat nito, ang intention nila sa mga magbabasa, okay, at sa mga aawit nito, ay makakuha sila ng karunungan sa kanilang naging experience. Okay, so ito po ay parang personal experience na ginawang awit na sana, ang purpose po ng mga sons of Korah ay may matutunan tayo dito sa kinumpos nilang awit na ito. Ngayon, unawain muna natin po ang buong psalm. Ang sabi po ng verse 1 and 2, napakaganda ng simula. Okay, basahin muna natin ha. When the hart, o deer, panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. May awit pong binasya as the deer. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Okay? So mga kapatid, kung yan pa lamang ang mababasa mo sa Psalm, isipin mo, kung yan lang nabasa mo sa Psalm na yan, verse 1 and 2, isipin mo, napaka-encouraging siguro ng Psalm 42 kasi ang ganda at inspiring yung verse 1 and 2. Tapos biglang, pagdating ng verse 3, 180 degrees na biglang nagbago. Okay? Yan, verse 3, sabi agad, my tears have been my meat day and night. Sa Tagalog, ang aking mga luha ang naging aking pagkain sa araw at sa gabi. Sabi, lagi siyang umiiyak. Okay? Ang psalmist na ito ay nasa midst na talagang depression. Lagi daw siyang lumuluha habang may mga tao pa na ay nagre-rebuke o nag-aalimura sa kanya, nag-i-scorn sa kanya. Nasaan na ang iyong Diyos? Okay? And even in verse 4, mga kapatid,
Sabi diyan, when I remember these things, I pour out my soul in me, for I had gone with the multitude. I went with them to the house of God with a voice of joy and praise. Now, with the multitude that kept holiday. So, sa bahagi niya mga kapatid, sa pag-alala niya ng mga masasayang bagay sa panahong siya'y nasa templo at siya'y masaya, he's pouring out his soul within. Ito po ay marahil sa layo ng sitwasyon kung ano siya dati. Para kasi nga natin, yung sitwasyon niya parang kaya ganyan po yung pagkakabanggit niya sa verse 4, parang ang dating ay yung kanya pong sitwasyon sa mga oras na siya'y nagsasalita, pag inaalala niya yung panahong siya'y nasa templo, ibang-iba, napakalayo ng contrast kung paano siyang kasaya noon, siya'y sumasamba kasama ng iba, pero ngayon siya po ay sobrang lungkot na at nag-iisa. Okay? Ngayon, pagdating po sa verse 5 and verse 11, actually pareho sila, verse 5 and 11, bigla po niya kinausap ang kanyang sarili. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. 11, inulit po dyan, iba lang po yung dulo. Take note, he is not talking to God, or his readers. He is talking to himself. O my soul. Okay? Remember, sabi ni David sa Psalm 13 verse 2? Psalm 13 verse 2, tingnan niyo po ha, how long shall I take counsel in my soul? Having sorrow in my heart daily, how long shall mine enemy be exalted over me? Parang ang akin nga pong pagkaka-interpret diyan mga kapatid, kasi si David po sa Psalm 13 verse 1, nagtatanong siya, how long Lord, hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa akin? Sabi niya sa verse 2, hanggang kailan na ang counselor ko ay ang aking sarili. Sarili din niya ang kanyang kausap. Verse 6 and 7 ng Psalm 42, ang sabi niya diyan, Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan and of the Hermonites and hill of Mizar. Did call it unto deep at the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. So sinasabi po dyan na Diyos na po yung kanyang kausap and is telling him his situation. Ito po ang sitwasyon ko, Panginoon. I am in the deep. Ako'y malulunod na. Lahat na ng kabigatan ay nasa akin. At sabi thy billows are gone over me. Thy waves, ibig sabihin, parang alam niya na ito'y palo o ito'y galing sa Panginoon. Okay? Verse 8 and 9. Yet the Lord will command His loving kindness in the daytime and in the night, and His song shall be with me, and my prayer unto God of my life. Okay? Yan. Mga kapatid, pag binasa niyo yung verse 8, akala niyo magiging positive na. Tama? Dahil sabi niya, ang Panginoon, His loving kindness in the daytime, His night song shall be with me, and my prayer unto God, the God of my life. Ang ganda ng pagkakasabi. Pero tingnan niyo po, pagbagsak ng verse 9, sabi niya, kausap niya ang Diyos, I will say unto God, my rock, why hast thou forgotten me? Tingnan mo, akala mo positive na. Akala mo, parang dito na siya makakarighin ng kanyang katuwaan at kalakasan sa Panginoon. Pero pagbagsak ng verse 9, nagtanong siya sa Diyos, hanggang kailan mo ako kakalimutan o hindi alalahanin? Why I go mourning because of the oppression of my enemy? Bakit ako nananatili sa ganitong sitwasyon ng aking mga kaaway ay ako'y ino-oppress? Ngapit, sa bahaging yan, hindi pa tapos. Kasi sabi sa verse 10, As with a sword in my bones, mine enemies reproach me, while they say daily unto me, nasaan ang iyong Diyos? Yan, okay? People are still reproaching Him. It is very interesting dahil itong reproach na ito, mga kapatid, ang lalong nagpatunay ng spiritual depression ng psalmist. Okay? Dahil nga parang dating, dahil wala namang random na nagsasabi sa iyo na nasaan ang Diyos mo. Tama? Meron bang taong magsasabi sa iyo na nasaan ang Diyos mo? Wala. Bakit may magsasabi sa iyo o magtatanong sa iyo o magre-reproach sa iyo nasaan ang Diyos mo? Pag nakita nilang mukhang wala ka talagang Diyos. Pag nakita nilang pinabayaan ka. Tama? Ibig sabihin, ang taong ito ay nasa tagpo na talagang siya po ay nasa kalungkutan, nasa pagdurusa, nasa sitwasyon na talagang hindi maganda. Kaya naman, may mga unbelievers o may mga kaaway siya na siya'y niloloko. O bakit nasaan ang Diyos mo? Bakit ka nagkakaganyan? Ibig sabihin, obvious sa kanyang kalalagayan na siya ay nasa problema. Okay? Verse 11. Minulit tanong.
Why art thou cast down, O my soul? At yun natapos, na tinatanong niya at kinakausap niya ang kanyang sarili at ini-encourage niya sa kanyang sarili, hope thou in God. Okay. Yes, ang psalmist is really in deep water, sabi nga ng verse 7, he is drowning. Okay? Pero isang bagay ang makikita nating biyaya. Hindi pa man siya nakakaalis, pero as we can see, hindi siya sumuko at hindi siya bumibitaw. Tama? Sa verse 11, natapos na dyan, nasa problema pa rin siya, pero pansin nyo, may laban. Uy, kaluluwa ko, bangon ikaw. Pag malungkot, umasa ka sa Diyos. Right? Yeah. Ngayon mga kapatid, that's my point. First point. Point number 1, paano tayo mag-hold on in the midst of depression? Sabi ko nga, kung hindi effective ang prayer, kung hindi effective ang sa mga fellowship at mga pag-attend, what can we do? Number 1, pour out your soul. Pour out your soul. What do I mean? Tingnan niyo po ang verse 4. Sabi ng verse 4, when I remember these things, I pour out my soul within me. Pag binasa niyo sa Tagalog, sa translation po ay nanlulumo. Okay? Nanlumo. Okay? In Hebrew word kasi niya ay meaning po is gushing out. Gushing out. Na para pong ginagamit pag po may liquid na lumalabas. Tama? Gushing out. I gush out myself. Okay? So, in this context, it is safe to say na parang lalo siyang napaiyak o lalong bumuhos ang kanyang emotions. Pagka naalala niya kung gaano siya kasaya dati nung siya sumasamba sa Panginoon. Kumpara sa kanyang sitwasyon ngayon. Pagka naalala niya, di ganoon tayo pag naalala natin, saya-saya ako dati, ganyan, tapos bigla kang mapapayak na lamang. Right? So, parang ganun po ang context yan. Talagang bumuhos po yung emotions niya. What I mean, mga kapatid, in our first point is this. Be honest about your feelings. Kung kayo nasa depression, kung kayo malungkot, kung tayo po'y dumating sa pagkakataong tayo nga'y dumating sa parang isang sitwasyon na parang hindi mo, ba't ang bigat na aking nararamdaman, ba't ako malungkot, kagaya ng psalmist na ito yung mananampalataya, ito yung nasa ministry, pero nagaganyan pa rin siya, even David. So, posible talagang tayo pumunta sa ganyan sitwasyon, pero what will we do? Pour out your soul. Be honest about your feelings. Admit your weakness and your limitations. Right? Kung naiiyak ka, umiyak ka. Okay? Kung hindi mo kaya, sabihin mo, hindi mo na kaya. Kasama po ang mga men dyan. Kaya tayo parang, tayo nagtitibay-tibayan. Ay natin magpatulong, sa saklay. Kasi gusto natin makita tayo malakas, tayo ang man of the house, tayo ang masasandigan. Kasama tayo dito mga kapatid. Remember, lalaki ang psalmist na ito, sons of Korah. Okay? And look at what he said in verse 3. Ang sabi niya, ang aking luha, ang aking amusal, at ang aking hapunan. Okay? Si David, umiiyak siya buong araw. Umasal, tanghalian, hapunan. Yan. I understand mga kapatid, kasi ako po lalaki, bilang ako din po, parang man of the house, we must be strong for our family. Kailangan hindi tayo makitang mahina. Walang problema daw, hindi ko sinasabing mali yan. But this psalmist is sharing this, ito po ang kanyang reaksyon pag ang kanyang kaharap ay ang Diyos lamang. Okay? Pwede tayo magpanggap sa ating mga kasama, hindi, okay lang ako. Kasi ayaw mo nga sige ma-discourage ang mga problema din. Right? Pero pag ang Diyos po lamang ang ating kausap, okay? Kagaya ng sabi ni Gary V, okay? The warrior is like a child. Okay? Kapag ako'y umuwi, okay, I come running home when I fall down. Right? Sino kausap mo? Ang iyong ama. Na pinaka nakakaunawa sa iyo. Kasi minsan, lalo na mga lalaki, kaya mga naitakot maging open. Either ayaw na mahusgahan, o ayaw na maloko. Pero sa Diyos, ikaw ka naman huhusgan pa na Diyos. Kilala ka niya. Alam niya lahat ng kahinaan mo. So, this psalmist is encouraging us, pour out your soul. Aminin mo sa Kanya. Lahat-lahat. Hindi mo kaya. Mahirap sa ang iyong kalalagayan. Mahina ka lang. Ito lang ang limitasyon mo. Dahil mga kapatid, wala naman tayo maitatago sa ating Panginoon. Okay? At ang nakakamangha pa sa psalmist na ito, sabi niya sa verse 6 and 7, okay? Sinabi niya talaga, Panginoon, ito ang aking kalalagayan.
My soul is cast down within me. Inamin talaga niya, Lord, ito po ang sitwasyon ko. Ito ang nararamdaman ko. All thy waves and thy billows are gone over me. Okay, ito po, bigat na po ako. Okay? Remember Moses, Job, Elijah, and even Apostle Paul. The quest, alam niyo po, pag binasa niyo po yung mga ika nga po ay buhay ng mga yan at yung mga sinabi nila. Alam niyo po mga kapatid, Moses, Job, Elijah, and even Apostle Paul, sa sobrang bigat po na kanilang nararamdaman, okay, they requested God na kung maaari, kunin na ng Diyos ang kanilang buhay. See, mga leaders po yan, mga Bible characters yan, ating hinahangaan, but they themselves ask God, Lord, kunin mo na kami, hindi na namin kaya. Kapatid, to hold on is to pour your soul in prayer. Okay? Mas madaling gamutin ang taong aminado sa kanyang sakit. Tama? Right? Pagka sabi, hindi, okay lang po. Tapos ayaw mo sabihin na, ikaw ay mahiluhin o ganyan. Kasi ayaw, hindi, magpapagamot ka nga, hindi sabihin mo kung ano talagang yung nararamdaman. Ganon din po sa Diyos. Kung gusto mong ayusin ka ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Lord, ito po. Ako po ay, ito kasalanan ko, ito po ang nararamdaman ko, ako po ay galit na galit kay ganito. Ako inis na inis. Yeah? Aminin mo. Pour out your soul. Okay, next. Di pa tapos. Verse 8 and 9. Ano sabi ng verse 8 and 9? Yet will the Lord will command His loving kindness in the daytime, and in the night His song shall be with me, and my prayers unto God, the rock, the God of my life. I will say unto God, my rock. Okay. So, but may napansin kayo sa mga sinabi niyang yan. Bagaman sa dulo po ay yung kanyang tanong ay napakabigat. Okay. Point number 2. Ponder who God is. Nagre-reklamo na itong psalmist, pero tingnan niyo po ang mga titles na kanyang sinabi sa Panginoon. Look again, verse 8 and 9. Ano napansin niyo? The God of my life. God, my rock. Okay? Mga kapatid, in the midst of depression, desperate prayer din ang kailangan. And in desperate times, always remember who is God in your life. Who God is in your life. Ang mga title po ng adoration natin sa Panginoon na ginagamit pag tayo nagpe-pray, aming Panginoong Diyos, Ama na nasa langit, Ikaw na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may gawa ng langit at lupa. Mga kapatid, yan pong mga titles na yan pong mga pananalitang yan ay hindi po pampaganda lamang ng ating prayers. Inuulit ko ha, baka kasi kayo, ano kayong magandang, pag ako'y magpe-pray sa gitna, pag ako'y magpe-pray, maglilid ng prayer, ano kayong magandang introduction? Hindi po yung introduction, yun po ay words of adoration. Pero bakit nga ba may ganon? Ba't may ganon? Para lang maging maganda at mabulaklak ang prayer mo. Para pag narinig ka, ay, kagaling naman ni brother ni sister, mag-pray. Hindi. Para saan po yung words of adoration? Yan mga kapatid, yan po, syempre tandaan mo ha, yan po, syempre kausap mo yung Diyos. Sadyang siya gusto mo munang itaas. Pero tandaan mo kapatid, para saan yan? Ito po ay para sa iyo din na nananalangin. Ano ibig sabihin, Pastor, para sa akin? Ipinapaalala mo sa sarili mo kung sino yung iyong kausap. Panginoon, na may gawa ng langit at lupa. Hindi ba sa binitawan mo lang? Dapat inunawa mo yung sinabi mo. Na yung kausap mo, makapangyarihan, na gumawa ng langit at lupa. Ibig sabihin, walang posible sa kanya. Tama? O ikaw naman, aming Diyos Ama na maawain at mapagpatawad. Pinagkakutangan namin ng buhay. Kung halimbawa, yun ang biglang nasabi mo. So, paalala sa iyo yun, nakakausap mo. Ayun. Right? Sabi, pwede ka humingi ng tawad. Tanggap ka niya, ano man ang iyong nakaraan o iyong nagawa. Kasi siya ay mapagpatawad at maawain. Kapatid, yun po yun. Okay? Kaya nga, ang turo po ng Panginoon sa Lord's Prayer, Matthew chapter 6 verse 9, after this manner, pray ye. Our Father, amo mo yan. Pero, amo mo yan. Yung sabihin, tatay talaga yan. Pero, kasunod, which art in heaven. Mo, pero mas mataas sa iyo, nasa langit. Okay? Hallowed be thy name. Hindi po si Nehemiah. Yan. Ano sabi ni Nehemiah? And I said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, the great and terrible God. Kakilabot na Diyos. Bakit po ganyan ang introduction? Word of adoration ni Nehemiah sa kanyang prayer? Kasi sa pagkakataong yan po yung part na si Nehemiah po yung nakabalita kung ano nangyayari sa Jerusalem. Bumagsak po ang wall ng Jerusalem. Di ba siya napaupo? At sabi niya, at siya nag-fasting, at siya humingi ng awa sa Panginoon.
Tingnan niyo po ang sabi niya, dakila at kakilakilabot ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala niya na kung bakit nangyari yun sa Jerusalem ay dahil ng kanilang kasalanan. Okay? See? Mga kapatid, verse 6 ulit. Balik tayo sa verse 6. Oh my God, my soul is cast down within me. Therefore, will I remember thee. Remember thee. Aalalahanin kita from the land of Jordan, of the Hermonites, and the hill of Mizar. Okay, hindi ko po alam kung anong background na meron dyan. Pero yung psalmist na nagsulat, meron siyang inaalalang mga bagay sa mga lugar na yan, specifically dahil marahil dyan may blessing o dyan may encouragement. So ikaw, pag kayo nagpe-pray sa Panginoon at ikaw i-depress, mga kapatid, remember His faithfulness. Alalahanin nyo, ano na ba mga napatunayan ng Diyos sa inyo? Mga answered prayers, mga himala na nangyari, mga hindi mo inaasahan, mga nasagot, mga napagtagumpayan at nalampasang mga pagsubok. Yun, remember God in those times. Tandaan mo na yung Diyos na tinawagan mo noon, yung pa rin yung Diyos na tinatawagan mo sa panahon ngayon. Right? Okay? So yan po mga kapatid, biyaya yan. That's why kahit sorrowful, ang kabuuan ng Psalm, ito'y sinimulan ng psalmist kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay niya. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang deer na uhaw at hinahanap ang Diyos. Kasi itong Diyos sa kanya. Lord, ito ikaw sa akin. Kinauuhawang kita, nais kita, kailangan kita, wala ako kung wala ka. Ikaw ang aking buhay. Ano po? Ikaw ang aking buhay. Okay? The God of my satisfaction. Yan o, nakalagay po sa verse. Panteth my soul after thee. My soul thirsted for God. Okay? Ngayon, lastly, point number 3, verse 5 and verse 11. Anong napansin natin dyan? Verse 5 and 11. Why art thou cast down, O my soul? Sa verse 11. Why art thou cast down, O my soul? Okay, tinatanong niya ang kanyang sarili. Bakit ka disquieted within me? At anong sabi niya sa kanyang sarili? Hope thou in God. Uy! Hope thou in God. Umasa ka sa Diyos. Okay? Lastly, anong dapat gawin when we are in the midst of depression? Preach to yourself. Okay? Not just pouring out your soul to God, not just pondering who God is, preach also to yourself. Kausapin mo din, hindi lang ang Diyos, kausapin mo din ang iyong sarili. Okay? Yan. Hindi naman po parang baliw na ha. Yan. Ano po? After admitting your weakness and getting in touch with your feelings, isang mahalagang bagay na hindi ka manatiling nanlulumo. Hindi ko sinabing parang, di ba sabi, ang puntos ko, pour out yourself. Aminin mo talagang mahina ka. Pero huwag pa natiling ganon. Okay? Huwag mo hayaang manatili kang gano'n na sitwasyon. Since you know who God is, and you already know that He is, what He has done in your life, okay, have a self-dialogue. Ulitin ko, have a self-dialogue. And this is a great understanding on how the psalmist is still holding on. It is not just God helping him, but he is helping himself through rebuking himself. Tingnan niyo po ang sabi niya sa verse 5. Why art thou cast down, O my soul? Okay? Why, O my soul, why thou art disquieted within me? Hope thou in God. Hope thou in God. Okay, sa Tagalog ay, bakit ka nalulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos. Okay? The psalmist is teaching us here that instead of listening to ourselves, we ought to talk to ourselves. Nag-guess ko yung sinabi ko. Instead of listening to yourself, talk to yourself. Bakit wag ka makikinig sa sarili mo? Wag ka makikinig sa puso mo. Kapatid, ba't mo makikinggan ang iyong puso? Lalo na pagiging malungkot. Kasi ang puso ay madaya, deceitful above all things, and desperately wicked. Okay? Pagka nakinig ka dyan, okay, i-discourage ka niyan lalo. Tama? Pagiging sa sarili mo nakinig, magpipiti yan sa sarili. Okay, sasabihin yan sa iyo, you deserve better than this. Ba't mo hinahayang ganyan ka lang? So, yan ang sasabihin ng sarili mo sa iyo. Okay? Sasabihin pa niyan sa iyo, kita mo na, sayang iyong mga pagsasakripisyo sa Diyos. Parang kaaway na din yan.
Opo, sayang eh. Walang kabuluhan lahat ng iyong mga ginawa. Pasimba-simba ka pa, pa-church-church ka pa, pa-Bible-Bible ka pa. Ganyan din naman pala mangyayari sa'yo. Pag pinakinggan mo ang iyong sarili, lagot na. Papayag ka rin naman umay. Sasang-ayo ka naman nga, Kapatid, in the moment that you are in the midst of confusion and doubt, talk to yourself and say, "Hey self, stop whining. I'm going to tell you who God is." Okay? And what He has done to our lives. Talagang our, kasi may kausap ka, yung nagawa niya sa atin. Okay? Ito yung mga ginawa niya, ito na yung mga napatunayan niya, ito na yung mga na-accomplish, at ito yung mga pangako niya. Yung sabihin mo sa sarili mo. Okay? Yan. At doon nga sa verse 11, okay? Yan. For I shall yet praise Him. For I shall yet praise Him. The question is, mga kapatid, ang question dito, gusto mo rin po bang mangyari yan na umayos ka? Yun ang tanong eh. Tama, nasa depression ka, malungkot ka. Di mo alam ang gagawin mo. Ngayon, kakausapin mo ang iyong sarili nga. Yun ang sabi ng ating verse. Kausapin mo sarili mo, i-review mo siya. But the question is, ano bang gusto mo mangyari? Kasi sabi ng psalmist, kaya ka aasa sa Diyos. Why? I will praise Him. Gusto kong sumamba, gusto kong maging masaya, gusto kong umawit uli, gusto kong maglingkod uli. The question is, gusto mo bang gawin yun? Kasi kung hindi mo gusto yung gawin, at talagang ayaw mo din, hindi ka talaga makakalis sa sitwasyon mo. At susundin mo na lamang ang iyong laman, ang iyong kalungkutan, pagka wala kang motivation sa pagbangon. Okay? Yan. Mga kapatid, nais ba nating sumamba uli? Kasi sabi ng verse 2, okay, yan. Hindi ko pala nailagay, okay? Sabi ng verse 2 ng ating verse, ng ating chapter, "My soul thirsted for God, for the living God, when shall I come and appear before God." Okay, that's why ang hamon lagi mga kapatid sa inyo, sa atin, sa ating mga pag-aaral, magsikap na magbulay, mahalin ang salita ng Diyos, kagaya ng ating pinag-aralan last week, okay? Dahil hindi lang po natin ito magagawin sa pagtuturo sa iba. Hindi magagawin mo rin sa pagtuturo sa sarili mo. Kaya maganda po yung may mga memory verse. Diba? And in times of spiritual depression, preach to yourself the promises of God. Okay? Sa pagbabasa mo, sulat mo kung gusto mo, sa uluhin mo, sulatin mo ang mga pangako ng Diyos. And then, buklatin mo yun para encourage mo ang iyong sarili. Okay? Yan. Kaya nga po, actually, ako po ay kahit pa paano, hindi ko man kayo nakakausap lahat, hindi ko man alaman yung mga sitwasyon, I really try my best. Na weekly ay maalala ko na ako makapagpasa ng mga encouraging verses at saka ng mga quotation. Parang dating, pag binabasa nyo kung ano man yung sitwasyon, may encouragement, may paalala. Okay? So, yun po mga kapatid. Kasi hindi natin alam kung kailan mo kakailanganin ang mga bagay. Ayan. Okay? At iwanan ko kayo ng isang verse sa Bible. Tandaan nyo po yan. Ito po, para sa akin, isa sa mga encouraging na verse sa Bible. Romans chapter 8, verse 31 to 39. Sige po, ako po ang magbabasa. Buksan po rin sa inyo mga Bible. Hindi ko na isunulat dyan. Okay? Romans chapter 8, dito po tayo magtatapos. Romans chapter 8, verse 31 to 39. Sabi dyan, "What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall we not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? If it is God that justifieth, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that he is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us." 35. "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than..." "In all these things, we are more than conquerors through Him and that love us."
Kapatid, napakaganda ng part na yan. Ano? Conquerors tayo sa lahat ng bagay na yan. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Napakaganda. Ano pa? Saan pa tayo? Kung yan po ang ating Diyos na sinasamba. Sabihin mo yan sa sarili mo lagi. Mga kapatid, paalala natin yan. Sabihin mo yan kay self. My soul, umasa ka sa Diyos. Marami siyang biyaya at pangako. Salamat po sa Panginoon. Pouring out your soul, pondering who God is, preaching to yourself. Yan po ang dapat natin gawin to hold on in the midst of depression. Tayo po'y manalangin.